Pero pag-usapan nga natin itong impeachment kasi nga po mga kababayan, ganda ho ng ng gising nating mga Pilipino kahapon dahil unconstitutional daw impeachment. Tuldok na kagad. Sabi nga hindi pa nagsisimula, wala na, tapos na ang laban. Although yung ibang mga senador antitigas ng ulo kaysa pinagpipilitan pa talagang hindi pwede. Mas mataas ang ihi namin diyan sa Supreme Court. Mas maano kami diyan, mas magaling kami diyan. Kami magdidesisyon. Hindi, totoo. Yan ang ano nila ngayon eh. Kami magdidesisyon. Kami magdidesisyon kung sino ba ang tamang sasabi kung ito'y unconstitutional. Pakingge, panoorin natin. Tapos na nga ang boxing, di pa man ito nagsisimula. Yun. Unconstitutional daw kasi ang itinransmit ng Kamara sa Senado dahil lumabag daw ito sa one-year bar rule. Bunsod ng tatlong naunang impeachment complaints na naunang inihain laban sa bise. Dahil dito, wala raw jurisdiction ang Senado sa fourth impeachment complaint na pirmado ng 215 members ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto si VP Sara sa mga reklamo laban sa kanya. Alam mo, lagi nilang pinipilit siyang salitang yan, ano? Hindi I understand. The Supreme Court must say that. Pero yung mga media, parang tila sinasabing, may kasalanan na kaagad si VP Sara Duterte. Yung ba sinasabing hindi inaabsuelto? Sandali, una-una, hindi inaabsuelto, pero in the first place, hindi guilty. Kasi ang dating, guilty na kaagad. Walang ganun. Yung impeachment na nangyari sa Kamara, ang ibig lamang pong sabihin nun ay may probable cause na nakita ang Kamara kaya dapat dali na sa korte, which is the Senate Court. Kaya nga, korte sila eh. Impeachment court na sila ngayon. Hindi pa nakakatulan. As a matter of fact, impeachment is not about conviction. Kung itong tao to may kasalanan o hindi. Impeachment is more on the trust. Kung may tiwala pa ba ang taong bayan at para manatili pa itong tao na ito bilang vice-presidente o kung sino man yung ini-impeach na tao. So parang lagi nilang pinagdidiinan ng mga lintik na mga media na parang sinasabi na, hoy, hindi naman inabsuelto ng Supreme Court. Oo, hindi inabsuelto ng Supreme Court pero hindi rin sinasabi ng Supreme Court na guilty. Dapat linawin nyo yan. Kahit wala yan doon sa ng Supreme Court. At sakaling naisin ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa bise, maaari raw nila itong gawin sa February 6, 2026. Yan. So, ngayon, nag-iiyakan po mga kababayan. Alam nyo, kaya bumabaha ngayon. Kasi po, nag-iiyakan po ang mga pinklawan, mga terorista at mga dilawan at higit sa lahat, yung mga tangang tanso. Nag-iiyakan ngayon dahil nga po, dineclare na Supreme Court na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon, bumabaha. Bumabaha ng iyak. Di ba? O, yun ang totoo dyan. At nasa Supreme Court, si Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Dexter, ano pa ang impormasyon mo dyan tungkol nga dito sa naging hatol ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Akala mo nga isang boxing dahil unanimous itong desisyon o halos lahat ng mga maestrado ng Korte Suprema na present sa Korte Suprema during the deliberation ang bumoto o pumabor para ideklarang unconstitutional itong articles of impeachment na isinampa ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte na siyang isinampa sa Senado noong Pebrero. Matapos nga ang higit sa 5 buwan at 1 linggo buhat ng questionin sa Korte Suprema noong February 18, inilabas na ng Korte Suprema ang pasya sa issue ng unconstitutionality ng impeachment case laban sa Vice Presidente.
Hatol ng Supreme Court sa articles of impeachment na itinansmit ng House of Representatives sa Senado ay unconstitutional. Yon. Paliwanag ni SC spokesperson Attorney Camille Ting, lumabag sa one-year bar rule ang Kamara nang itransmit ang impeachment articles ng fourth complaint. May tatlong naunang impeachment complaint nga na inihain laban sa bise noong December 2, December 4 at December 19 taong 2024. At yung pang-apat na complaint na inendorso ng Kamara noong February 2025 ang siyang inakyat sa Senado. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng SC na hindi na magkakaroon ng jurisdiction ang Senado sa impeachment ni VP Sara. Pero nilinaw nga ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala ang pangalawang Pangulo sa mga reklamo laban sa kanya. Sakaling naisin man ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maaari itong gawin sa February 6, 2026. Yon. Sa pahayag naman ng impeachment. So, mga kababayan, it's going to be normal. Ang baha, sabi nga ni BBM. It's going to be normal ang baha. Wag ka na kayong magreklamo. Normal na ang baha. Bakit kanyo? Sa February pa, next year, pwede magpa-impeach uli ang mga ulul. So, ibig sabihin, mula ngayon, mag-iiyakan ng mga dilawan, pinklawan, mga terorista, at mga tangang tanso. Gago! Yan ang katotohanan. So, mag-prepare lang kayo sa baha. Court sa pamamagitan ng tagapagsalita na si Attorney Reginald Tonggol, sinabi niyang ina-acknowledge ng impeachment court ang desisyon ng SC. Simulat sa pula niya ay sang-ayon sa konstitusyon ang bawat hakbang ng impeachment court at ginagalang nila ngayon ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Kinakatigan niya ng SC decision ang maingat at hindi pa dalos-dalos na pagpapasya. Kabilang dito ang paghingi sa Kamara ng certification na wala silang nilabag na batas nang iakyat ang impeachment case sa Senado. Hihintayin na lang niya ang opisyal na kopya ng pasya mula sa Korte Suprema bago ang anumang desisyon o hakbang na gagawin ng impeachment court. Batay sa impormasyong nakalap ng Abante Radio, 13 sa 15 Supreme Court Justices ang pumabor sa desisyong sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Lunen na isa sa dalawang appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang 11 iba pa naman na sumang-ayon na unconstitutional ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Justice Raul Villanueva, nakasama sa mga bumoto para ideklarang unconstitutional, ay appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na bumoto nga na ideklarang unconstitutional itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong si Justice Singh dahil siya ay naka-leave habang nag-inhibit itong si Justice Kagiwa na isa nga doon sa tinutukoy nating appointee ni nung Pinoy administration kasama ni Justice Marvic Lunen na siyang sumulat ng desisyon. Samantala, Pinky, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senator ang desisyon ng SC. Yan. Pero sandali, bago mag-react ito mga senador, maganda ipaliwanag muna natin na maigi ang bakit unconstitutional at anong dapat gawin. Okay? Kasi importante po ito. At mapapaliwanag po yan. Siyempre, walang iba kung hindi. Kasi alam mo mga kababayan, ito gusto ko lang sabihin. Pag mga ganyang bagay, legal matters. Okay? Legal matters, especially this is a decision of the Supreme Court. Huwag kayo makikinig doon sa mga senador na hindi naman lawyer. Huwag kayo makikinig doon sa mga congressman na hindi naman lawyer. Makinig tayo doon sa mga talagang batikang lawyer. Mga magagaling na lawyer, naging judge, doon tayo makinig. Hindi yung kung sino-sino lang pakikinggan natin. Hindi porket senador, may alam. Hindi porket congressman, may alam. Maraming tanga dyan eh. Di ba? Yan ang totoo. Makinig tayo sa isang magaling na abogado at public servant. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
sumunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.